What would be your reactions, brothers and sisters, if you have supposedly or claiming that they are Christians and yet they keep on attacking you and they would malign your name and your honor is at stake? Why am I saying this? It's because this is what happened as we study the second letter of Apostle Paul to the Corinthians. And this passage and this chapter 10 right now is Apostle's response to those minority who would try to destroy his honor and uh, would create and would preach, even in that same church, that Apostle Paul is a false preacher or teacher or apostle of the Lord Jesus Christ. Now we are in chapter 10 of 2 Corinthians, but let me give you the purpose why Paul wrote 2 Corinthians. In chapter 1 up to chapter 7 of 2 Corinthians, it is very evident that Paul defended his apostolic ministry. And why is Apostle Paul doing this? In order to strengthen the faith of those who had recently repented. Now, going back to the early chapters of 2 Corinthians, Apostle Paul built this church. And then, when Paul continued on his missionary journey, there were false apostles that they claimed that they are the super apostles, the true apostles, and preach a different gospel. Not only a different gospel, but they also attacked Paul. And in their preaching, they're saying that it was Apostle Paul who is the false preacher or the false apostle. And so this is the reason why we have 2 Corinthians. It is a defense of his apostolic ministry. Alam niyo minsan, bakit isipin natin, is Apostle Paul trying to build himself up? Kaya merong 2 Corinthians chapter 10. We have to be reminded that you attack Apostle Paul, you attack the gospel. You attack Apostle Paul and you disregard Apostle Paul's preaching and teaching, you are disregarding Jesus Christ. And that is why itong 2 Corinthians ay makikita natin that he is really dead serious na sabihin sa mga Corinthians na ako ang talagang sinugo ng Panginoon. Well, ibang-iba na sa panahon natin ngayon. Marami na nagsasabing sila ang totoong sugo. Pero nung panahon ni Apostle Paul, ay meron ng ganitong problema. Meron ng mga nagsasabing sila ay sugo ng Panginoon. And this false sugo, itong mga false preachers, para magtagumpay ang kanilang preaching, ay aatakihin nila ang totoong mangangaral. Kaya ganito ang makikita nating dahilan kung bakit sinulat ni Apostle Paul itong 2 Corinthians na ito. In fact, at the same time, while Apostle Paul established the foundation ng gospel, ay kanyang ipinakita kung ano ang implications ng gospel. Now, if you believe the gospel of God or the gospel of Jesus Christ, makikita natin kung ano ang mga implications nito. A true believer, ang totoong mananampalataya, ay sinabi niya na a true believer is not equally yoking with unbelievers. Ang point nito sa kanyang sinabi is
Paul is trying to differentiate yung totoong Diyos sa false God. Now, in chapter 6 of verse 14, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? Tapos sinabi ni Paul, for we are the temple of the living God. Now, mapapansin natin na mayroong ipinakikita si Apostle Paul ng kaniyang uh, pagtuturo ng ano ang magiging bunga ng ebanghelyo sa buhay ng sinabi niyang siya ay sumampalataya sa mabuting balita. First, ang makikita natin ay meron ng paghihiwalay sa kanyang pamumuhay ng dating madilim na ngayon ay namumuhay ayon sa liwanag ng Diyos. Kaya't sinimulan niya na we are not to equally yoke with unbelievers. Ngayon, pwedeng masabing ito ay sa pag-aasawa ng unbeliever o ito rin ay sa pagsasabi ng mga gawain ng unbelievers ay hindi tayo sumasang-ayon sa mga bagay na yon. At ipinakita niya kung ano ang pagkakaiba ni Kristo at ng Diablo. And then what agreement has the temple of God with idols? Meaning, now that you are a child of God, nananahan na sa atin ang Espiritu Santo and therefore we are the temple of the living God. Kaya masasabi natin ang depensa agad ni Apostle Paul dito ay kanyang paghihiwalay kung sino ang para kay Pablo at kung sino ang para sa mga false teachers. Maaring di natin napapansin ito if you are following the teachings of Apostle Paul na ito ang totoong gospel, ito ang bunga ninyo. Ito ang makikita sa inyo. Kaya pag tinignan natin ang first chapter hanggang sa chapter 7 ay nandoon yung defense ni Apostle Paul that he is indeed the apostle of the Lord Jesus Christ at ito ang mga bunga. Di ba sinabi rin niya na we don't peddle the word of God. Hindi pera ang aming dahilan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ipinakikita niya kung papaano ang mga false teachers na nakapasok sa kanilang iglesia at para tanggapin ang totoo na impluwensya ng mga false teachers ang believers sa Corinth, ang church na ito, dahil ano yung unang-unang attack nila kay Apostle Paul, pabago-bago ang kanyang plano. Sabi niya, pupunta siya. Pagkatapos, hindi siya pumunta. At pagkatapos ay hindi siya tumatanggap ng salapi ng kanyang pangangaral. Kaya nga't makikita rin natin dito sa may verse chapter 8 and chapter 9, yung sa collection ni Apostle Paul ay siya ay pumili ng mga lalaki na makakasama sa collection. Ang isang atake nila, hindi nga siya tumatanggap ng pera, pero pag natanggap niya yung koleksyon na nanggagaling sa Macedonian Church at sa Corinthian Church, dadalhin sa Jerusalem, doon siya kukuha. Pinakita ni Apostle Paul na hindi lamang siya honest before God, pero gusto rin niya makitang maging malinis din siya sa harapan ng mga ibang tao. It's surprising na iba ang chapter 10 sa chapters 8 and 9 ng Corinthians. Dahil sa chapters 8 and 9, nandoon yung turo ni Apostle Paul about the grace, yung biyaya ng Panginoon. And itong grace of giving na itong biyaya ng Panginoon ay makikita natin sa biyaya din ng pagbibigay. Kinonek ni Apostle Paul ang biyaya ng kaligtasan natin sa biyaya ng maging maluwag magbigay. Ang generous giving ay connected
sa biyaya ng ating kaligtasan. At ang model pagdating sa pagbibigay, sa pagiging generous giver ay si Jesus. Dahil binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Pagdating ng chapter 10 na iba kwento. May iba ang tono ni Apostle Paul. Sabi ko nga verses 8 and 9, it is a message of grace. Pero pagdating ng chapter 10, now Paul begins to give a message to the rebellious in Corinth. It is true that ang letter ay para sa Corinthian church, pero dalawa ang binubuo ng mga members ng Corinthian church. The majority, after Paul's writing, ay nagrepent, kung kaya doon sa chapters 8 and 9, ay naroon na ang instruction ni Apostle Paul pagdating sa pagbibigay. If you would remember, na nahinto ang giving ng Corinthian church, na sinabi nilang kami ay magbibigay para makatulong sa mga mahihirap sa Jerusalem dahil sa famine. Nang nahinto ito, bakit ito nahinto? Ito yung epekto ng false teaching. Dahil hindi na sila naniniwala doon sa mission at doon sa relief operation ni Apostle Paul para sa Jerusalem church. At ngayon, ay binalik ni Apostle Paul ang teaching about giving sa chapter 8 and chapter 9. And so you would understand na nagrepent itong karamihan na si Paul ay hindi dapat natin inisip na siya ay false apostles. Kaya't naroon yung kanyang teaching about generous giving. It is also a test kung talagang totoo ngang sila ay mga ligtas. Mako-connect natin na ang talagang naintindihan ang grace ng Panginoon ay konektado yan sa bulsa. Konektado yan sa ating pagbibigay. At naroon sa point ni Apostle Paul na yung majority ay nagrepent na. And so, maari na niya ngayong ituloy ang teaching about giving para pagdating niya ay kumpleto na ang halaga na maidala ito sa Jerusalem. Pagdating sa chapter 10, iba ang tono ng kanyang sulat. Sino ang kanyang kinakausap dito? Well, this is Paul's letter sa chapter 10 to the rebellious in Corinth. Although it is still part of the 2 Corinthians, but we can see the dual audience of 2 Corinthians na nandoon ang faithful majority who repented of their sins, and at the same time, nandoon yung disobedient minority, and Paul at the same time tries to win back the disobedient. Kaya pagka binabasa natin ang chapter 10, chapter 11, chapter 12, and lastly, chapter 13, ay narito ang focus ngayon ni Apostle Paul. Di ba sinabi rin ni Apostle Paul na siya ay ambassador of reconciliation? Now, Paul becomes the warrior against rebellion. And so, let us read the word of the Lord sa chapter 10, verses 1 to 6. This is the word of the Lord. I, Paul, myself, entreat you by the meekness and gentleness of Christ, I, who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away, I beg of you,
that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of working according of walking according to the flesh. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedient when your obedience is complete. We thank you once again, Heavenly Father, our Father, for giving us the freedom to gather in this place, to worship you, and to study your word. Prepare our minds, do open our minds, that we may be able to see what Paul would like to emphasize as we read these 6 verses of this chapter. For you, the Holy Spirit is our teacher today. May you illumine us, and may you point this message to glorify the Lord Jesus Christ. Amen. If Paul here is a warrior, and a warrior to the disobedient, sabi ko nga, there is already a majority that is following Apostle Paul. Pero sa church ay meron pa ring mga pasaway na minority. At yun ang ina-address ni Apostle Paul dito. Kaya when we are reading this, particularly in chapters 10, 11, 12, hanggang sa 13, ay naroon na sabay-sabay o sama-sama nilang mababasa ito. And yet, kahit na nandoon ang kanyang tono ng warrior tone, paano natin pala ito nakita? Now, take note of this. I, Paul, myself. Ay, umpisa pa lamang ng chapter 1, nung kanyang pagpapakilala, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Ngayon, yun lamang ang introduction niya. I, o kaya Paul, an apostle of Christ Jesus. Sa chapter 10, nakita niyo yung diin, I, Paul, myself. Kaya nga, parang ang sabi ko nga, makikita natin yung warrior tone ni Apostle Paul. And yet, ang sumunod, entreat you by the meekness and gentleness of Christ. Nandun yung kanyang pwedeng banggain at harapin ang mga disobedient, and yet, nandoon yung kanyang entreaty. Nandun yung kanyang appeal. Nandun yung kanyang pakikimanhik. I who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. Sa ibang translations, ito ay naka-quotation mark. Meaning, ito ay sinasabi ni Apostle Paul, ito yung sinasabi niyo sa akin. Na I am humble or I am timid o ako ay tahimik when face to face with you, but bold palaban toward you when I am away. Para bang, alam niyo yung keyboard warrior? Matapang sa keyboard? Pagharapan hi brother, love you. Pero pagdating sa keyboard, kala mo si Superman Ito ang bintang kay Apostle Paul. Sa sulat, napakatapang niya. Pero harap-harapan, napakaamo niya. Kaya pag binabasa natin to, ano ba itong sinasabi ni Pablo? If you belong to the rebellious minority, maaaring sabihin niya ito ay meron tong duplicity.
May pandaraya ito dahil ang simulain niya ay matapang, may diin, at pagkatapos ay nakikiusap. I entreat you. And then sinabi niya, by the meekness and gentleness of Christ. That is a phrase na gusto kong makita natin ng boldness ni Paul, and yet also at the same time ay nandun yung kanyang humility, or ang ibang tawag sa ibang translation, timidity, and yet it is more on meekness ni Apostle Paul. And verse 2, I beg of you, that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of working according to the flesh. Kaya sinasabi ko, makikita natin now, the members of this church, the Corinthian church, ay meron na lang minority na disobedience sa kanya. So kuha na ni Apostle Paul ang majority ng membership ng church na ito. Pero dito pa lamang sa verse 1 ay makikita natin yung attitude ni Apostle Paul na sinasabi kong matapang kapag ka sa sulat, pero pagharapan ay nandun yung meekness. Ang totoo, ang ginagaya ni Apostle Paul is the meekness and the gentleness of Christ. Yung first coming ng Panginoong Jesucristo, makikita natin ang kanyang pagiging meek. Di ba sinabi niya, kayong mga nabibigatang lubha, lumapit kayo sa akin, magaang ang aking pamatok. For my yoke is easy, and my burden is light. If you're a farmer, o kayo ay laki sa agriculture o sa probinsya, wala namang, ewan ko, nasubukan nyo na bang maglagay ng pamatok sa inyong leeg? Walang malambot na pamatok. There's no easy yoke. Walang yoke na mayroong kutsyon dito sa likod ng iyong batok. Di ba? Kaya nga tinawag na yoke. Walang plastic na yoke na magaang o kaya titanium o super light. Pagka ginamit ang yoke, kung magsasalita lang ang mga baka at kalabaw, ayan na naman. Sakit na naman ang bato ko. Pero sinabi ni Christ, my yoke is light. My yoke is easy. And yet at the same time, makikita mong pinagtatataob niya ang mesa sa temple. The boldness and then the meekness of Christ. At ito ang pattern ni Apostle Paul. Siya ay pinagbibintangan na siya ay namumuhay walking according to the flesh. Well, kung bibigyan nga siya ng ebidensya, ay kapani-paniwala. Kasi unang-una, sumulat siya, pupunta siya sa Corinth, nahinto. Pagkatapos, meron siyang mga feelers at unang pinapupunta at siya ay naghihintay. So, ang sasabihin, takot ito sa face-to-face. Matapang lang ito pag siya ay malayo. At pagkatapos ay kanyang sinasabi na itong mga tumatanggap ng pera, ipinangangalakal ang salita ng Diyos. At si Apostle Paul ay hindi tumatanggap ng suporta during those times. Anong dahilan kung bakit makikita natin na si Apostle Paul ay hindi agad dumating sa Corinth? Well, here, Paul is being bold sa sulat. At dito sa verse 2, I beg of you that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence
as I count on showing against some who suspect of us walking according to the flesh. So yung paghinto at pag hindi pagpunta sa Corinth agad-agad is so that he will not have to be bold when Paul arrives. Yung kanyang, parang ang sabi ng kanyang mga opponents, yung pabago-bago ng isip, ang totoo, it is the mercy of Apostle Paul. Kuminsan iniisip ko, ang mercy ng Diyos sa mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan. Ngayon, di ba? Pwede ka naman, hindi ka na magising eh. Namatay ka na ng tulog, pero namumuhay ka sa kasalanan. Pinakikita mo sa mga kapatid mo that you are okay, pero alam mo na you're not okay. At it's just between you and me, Lord, na talagang I am a sinner, nagigising ka pa eh. E paano kung ikaw ay hindi na nagising? E paano kung hindi ka nabigyan ng time to repent? Ang daming paraan. And yet, nakita natin yung patience ng Panginoon sa atin. Dumating ang time, talagang iniiyak natin ang ating pagiging pasaway. That is the mercy of God. At ito rin ang ini-stress ni Apostle Paul, that he has the authority because he is the apostle of the Lord Jesus Christ. At yung kanyang boldness, yung kanyang tapang sa sulat, ang totoo, it is a severe warning sa mga disobedient ones. Sa mga Kristiyano, pero pasaway. And this appeal of Apostle Paul to the Corinthians is kanyang sinasabing, by the meekness and gentleness of Christ. At ito yung paratang kay Apostle Paul na sinasabing, some who suspect us of walking according to the flesh. In verse 3, for though we walk in the flesh, meaning narito pa kami sa mundong ito, but we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Yeah, this is very important kasi the Corinthians experienced when they were being sieged by the Roman soldiers. Naranasan nila kung paano sila pabagsakin ng Romano, ng hukbong sandatahan ng Romano. Now, Paul used this illustration because by the 1st century, that is AD, the Roman military had developed an impressive array of sophisticated machinery for besieging a city and had virtually perfected the tactics of siege warfare. Madali nyo akong maintindihan. Kung nanonood kayo ng mga digmaan ng lumang panahon, during the middle period of time, na ang digmaan noon ay mga kabayo, mga karwahe. Now, kung merong stronghold, kung merong isang malaking lugar o castle na well-protected, ang Romano ang pinakamagaling kung paano nila mapabagsak ang main door o kaya ang pinakamahinang place o poste ng bakod.
So during the Middle Age, yan yung siguro kung kayo mahilig, yan yung mga kwento nila King Arthur, 'di ba? Yun yung mga panahon na yun yung mga siege. And ang hinahanap ng mga aatake ay yung pinakamahinang poste at pinakamahinang wall. Alam mo, merong ah, ginagamit ang mga Romans na meron silang siege towers, at itong siege towers na ito ay isang napakalaking tabing na, of course, pag sila ay lumalapit sa walls ng stronghold, ang kalaban nila ron ay yung mga archers, yung mga namamana. And so they have this huge siege towers na proteksyon para hindi sila tamaan ng pana. Nakikita niyo yan, parang malaking bubong nila yon. At inilalapit nila yon sa wall. Alam niyo, meron mga sundalo ang ginagawa, maghukay. Meron naghuhukay ng wall. Alam niyo ang purpose noon? Hukayin ng foundation para kapag wala nang kinakapitan yung wall, ay madali na itong matumba. Tapos meron silang isa pang pag-atake dito, at ito yung tinatawag na massive battering rams. Ito yung mahabang, kung bakit tinawag na battering rams, ito yung mahabang troso na dun sa dulo ang itsura ay parang yung ram na may sungay. At yun ang binabangga paulit-ulit, at bangga, atras uli, bangga, para ang purpose nito ay para pabagsakin, hammer the way, at pabagsakin ang mga weak points ng wall. At pagkatapos, ang Roman army ay meron pa silang catapults, di ba? Yung sa malalayo, sorry, yung bumabato na sa gano'n. And so, the catapults are various sizes, at binabato ito sa mga boulders ng wall, or may mga pagkakataon ito ay pumapasok sa loob ng strongholds. Kaya ginamit ni Apostle Paul ang lengguwahe ng strongholds at ng paggamit ng Roman soldiers noon. Katunayan, alam na alam ito ng mga Corinthians is because it was under the General Lucius Mummius na siya ang nakawasak ng strongholds ng Corinth. At hanggang sa nung sinusulat ito ni Apostol Pablo ay merong stronghold at merong tore na wasak na hindi na ito itinayo pang muli. And so Paul used this illustration na para maunawaan ng Corinthian church kung ano ang problema. Pero ang dumidepensa ay hindi si Apostle Paul. Ang dumidepensa ay yung mga opponents ni Apostle Paul. Ang nasa offensive ay si Apostle Paul. Ang church ng Panginoong Jesus ay dapat hindi nasa defensive sa ating panahon. Diba sinabi ni Christ, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Sino ang nasa depensa? Si Satanas. And the gates of hell shall not prevail against it. Sino ang bumabangga sa gates of hell? Ang church. At ito ang masasabi kong metaphorical reference ni Apostle Paul nung kanyang sinasabi ang demolishing the strongholds ng kanyang kaaway. And here, Paul's purpose is to destroy the defenses of those who have the self-confidence, self-exaltation that have been erected by the self-commendations of those who oppose the progress of the gospel. And what makes Paul so serious about this is because
yung false gospel is so appealing, mapang-akit. Totoo naman, sa panahon natin ngayon, sino ang marami o sino ang tinatawag nating mega church? And ang ipinapakita ay yung dami ng dumadalo. At pag pinakinggan nyo ang preaching, it is a false preaching. It is a false gospel. At ito ang point ni Apostle Paul. Being the true apostle of the Lord Jesus Christ, ang goal ni Apostle Paul is like an invading army laying siege against its enemies in order to destroy the bulwarks of their city. To destroy both their manner and their message. Unang-una, alam ni Pablo na he is conquered by Christ himself. Pag-aari na siya ni Kristo. Now Paul wages war on Christ's behalf, and having been made a minister of the new covenant of the Spirit, itong pagiging apostol ni Pablo is a conquering army that can overcome any and every foe. The church as an advancing army. At sa verse 5, sinabi ni Apostle Paul, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Binitalya ni Apostol Pablo ang kanyang pakikipagdigma. Paul wages his war on behalf of the gospel. Unang-una, sabi niya, he demolishes the arguments and pretensions from which the defenders opposed the besieging army, that his opponents have raised against the knowledge of God being revealed through their own preaching, or being revealed to Paul's own preaching and suffering. Ilagay natin sa isipan natin, ang nagtatanggol ng stronghold ay yung kanyang mga kaaway. At ang battering ram, ang bumawasak sa main door at sa mga walls ay si Apostle Paul. At ang argument dito na in view are the objections that being raised against the apostolic authority and message. And Paul overcomes them by a clear presentation of the gospel and its implications. Kung kaya't ito ang kapangyarihang ginagamit ni Apostle Paul, ang preaching ng gospel. And now, once Apostle Paul has destroyed the enemy defenses, ang susunod na makikita natin dito is that Paul takes every thought of the enemy captive by evaluating it in view of its own ministry of the cross and resurrection of Christ. In verse 4 again, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng mga sieging armies, yung mga umaatake at nagwawasak ng strongholds at ng walls ng city? Once na ito ay napasok nila, once na napasok na nila ang city, ay pinasusuko nila ang lahat ng mga tao, pati ang mga kawal na nasa loob. Ang mga sumuko
ay binubuhay. Ang mga rebelde ay pinapatay. Ito ang normal sa digmaan ng Middle Ages. Kaya pag nakita natin itong point na ito, na sinasabi ni Apostle Paul with an metaphorical message, illustration ng siege ng Middle Age time, yung sinabi ni Apostle Paul, and take every thought captive to obey Christ. Now, sa digmaan, ang mga sumusuko ay magpapasakop na sa general at sa hari ng besieging army. Yun ang ibig sabihin ng suko. Wala na kaming laban. Pero dito, ang inaatake ni Apostle Paul at ginagawang captive ay ang kaisipan. Hanggang sa sila ay sumunod kay Kristo. And now, Paul is going to wait. Sa verse 6, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Sa pagpunta ni Apostle Paul on his third visit sa Corinthians, and why he is delaying, ay para bigyan ng pagkakataon ang mga minority na rebelde pa rin kay Apostle Paul. Ang sinasabi ko nga, bakit ba makikita natin I, myself, Paul? Kasi si Pablo ay apostol ni Kristo. At ang mensahe ni Pablo ay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay lumayo kay Pablo, ikaw rin ay lumalayo sa ebanghelyo. At ikaw rin ay lumalayo kay Kristo. And so yung delay ni Apostle Paul sa pagpunta sa Corinthians, ang totoo ay upang mabago ang kaisipan ng mga minority na disobedience sa kanya. Katunayan, Paul is confident that when they receive 2 Corinthian letters, meron doon na talagang totoong mga mananampalataya and yet naapektuhan ng pagiging disobedient dahil sa influence ng iba, but they are believers, that they will repent and will be brought back to Christ. Ang mananampalataya ba ay pwedeng maging kontrabida? Pwede. Pero ang mananampalataya hindi magiging kontrabida forever. Sila'y lalapit kay Kristo. And so, here is at war for eternal destiny of the Corinthians. And to win the battle, Paul intends to destroy the defenses of the enemy by demolishing or destroying the arguments they raise against the knowledge of God. Gustong ipakita ni Pablo na yung mga preachers na pinaniniwalaan ninyo contradict the person and the message of Christ. Kaya ang talagang issue dito is the nature of the gospel. Yes, it's Paul in a sense. Kaya nga, itinataas ni Pablo, makikita natin yan sa mga succeeding chapters, parang itinataas niya ang kanyang sarili. Pero, ang totoo, ang at stake sa digmaang ito is the gospel. Because to reject Apostle Paul is tantamount to reject Christ.
Akala ng mga Corinthian minority na napaniwala nitong false apostles, ang issue ay si Pablo. Pinepersonal nila si Pablo. Pero para kay Pablo, hindi ako namemersonal. Para kay Pablo, you're destroying my honor. You are destroying the gospel of Christ. And so, this is a serious matter. Hindi ito away personalan. Kuminsan sa church ay maraming ganyan. Away personalan. And I hope that you would not apply this sa inyong sariling away personalan sa buhay ni Pablo. Dahil itong issue ni Pablo, why he is defending his ministry, because ang nakataya dito is the gospel of the Lord Jesus Christ. At kuminsan, may nangyayari na inaatake ang honor ng mangangaral, ipinapahiya ang honor ng mangangaral, at sa panahon natin ngayon ay dapat meron tayong discernment. Ang inaatake ba ay yung tao? O ang inaatake ay yung pangangaral o mensahe na kanyang ipinangangaral? At ito ang paraan ng Diablo. Kunyari, tao ang inaatake, pero ang pakay ni Satanas, wasakin ang ebanghelyo, wasakin ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At kung makita natin, hindi ganito ang iglesia ng Panginoong Hesus na ipinapakita sa atin. Ang dapat na umaatras at umuurong ay Diablo. At tayo ang nag-a-advance. Paano natin ito maiko-connect sa panahon natin ngayon? Una, tignan natin ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito yung ginamit ni Apostle Paul. Ito yung sinabi niya, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. And we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Ilan sa atin dito ang dating alagad ng Diablo? Na tayo ay alagad na atakihin natin ang Ebanghelyo. Atakihin natin ang iglesia ng Panginoon. Ilan sa atin dito na tayo ay alagad ng pangwasak? Kahapon lang ata yun, yung may pinakikinig sa akin si Eve na may ginawang kwento itong anak. At ang kwento ay yung pastor at yung pastor, yung tatay niya at may relasyon sa school teacher. Umabot pa yun yung sa radyong senador na takbuhan ng mga problema. Ang kwento ng anak niya ay malaswa. Na sinasabi niya na ang tatay kong pastor at ang school teacher na babae ay may sexual relationship. At ang tanong ata nung senator ay, ano ebidensya mo? Ebidensya ay yung bata. At meron bang magka-counter dito sa sinasabi ng bata? Meron. Yung co-teacher na sinasabing, itong pastor na ito ay kasama namin ng mga ganong oras. Mag-ingat tayo, maging mapanuri, na kilalanin natin kung papaano mangwasak ang Diablo
sa iglesia. At ano ang tanging ating offensive o katulad ng sinabi ni Pablo, "For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds." Ang ebanghelyo. Kung minsan ang akala ng church ay ang pastor lamang ang qualified mag-preach ng ebanghelyo. Hindi, lahat tayo. Ang bawat isa sa atin. Ang bawat Kristiyano ay maaaring magbahagi ng ebanghelyo. And so there is a need for the proclamation of the gospel. At napaka-crucial nito sa ating panahon ngayon. And what is needed today are those who preach the gospel out of lives shaped by its truth and commended by God's power. Katulad ni Pablo, unang-una sabi niya, I am called by God. Ako'y apostol ng Panginoong Jesus and I bring you this good news. Kailangan natin ng mga lalaki at babae na ibinabahagi ang ebanghelyo and at the same time, makikita sa buhay nila ang ebanghelyo. Nasubukan niyo na ba mag-ebanghelyo sa isang kaibigan nyo? Sasabihin ng kaibigan nyo, magkasama tayo sa kalokohan. Anong kalokohan yung sinasabi mong ebanghelyong yan? Even unbelievers would, alam nyo, would understand at tignan nila kung gaano kahalaga ang mga nababago na mga addict sa alak, addict sa substance, at addict sa droga. Napapanood din natin ito sa mga palabas. Yung gusto namin, bawa, hi, bago ka rito, we want to know you. Tell something about yourself. Diba, ganun naman na, magkakwento ka, magkakwento mo yung buhay mo. At kung minsan, ay nakikilala mo ang bawat dumadalo doon. Ito yung mga AI na tinatawag. Tama ba yun, AI? At merong recovery group. At hindi lamang pinakikinggan ang kanilang testimony, but their aim is behavior modification. At nakita nila na sa behavior modification, hindi nagiging bunga ng tuloy-tuloy ng paghinto ng kanilang addiction sa substance. Maaring sila ay magiging sober for a year, tapos babalik na naman sila sa kanila sa pagiging addict sa substance. And now, itong mga groups na ito, they came to realize na napaka-importante ng patterns of thinking that need to be replaced with new healthy patterns. Ito ay sa mga addict na kailangan mapalitan yung kanilang isipan para magkaroon ng pagbabago sa kanilang pag-uugali. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10. Na ang weapons of Paul's warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Kaya nga sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation. Alam niyo kung bakit kumisan hindi ka tanggap-tanggap o para bang hindi ginagamit ito ng mga Christians? Kasi para napakasimple. Bakit napakasimple? I-share mo lang yung gospel eh. Di ba napakasimple?
And in fact, pag nakita natin the power of God is through simple people. At ang instrumento ng kapangyarihan ng Diyos ay ang simpleng ebanghelyo. Huwag tayong humatol sa panlabas. Tungkulin ng Diyos, ng Espiritu Santo magbago ng puso ng tao. Tungkulin natin ay alin? Ipahayag ang gospel. Importante ang gospel. At ito yung sinabi ni Christ sa importanteng commandment ng Panginoon. Love God with all your mind. Of course, love God with all your heart. But love God with all your mind. Are you a struggling Christian sa iyong buhay? Ikaw ba ay nag-i-struggle sa pera? Ikaw ba ay nag-i-struggle sa iyong love life? Ikaw ba ay nag-i-struggle sa iyong business? Ikaw ba ay nag-i-struggle sa iba pang mga bagay? Paggising mo sa umaga, yun na kagad ang iniisip mo. Hanggang sa pagtulog mo, yun pa rin ang laman ng isip mo. Ano ang tinuturo ng scripture sa atin? Punuin natin ang ating puso at ng ating isipan ng salita ng Diyos. It's simple, but it destroys strongholds. It destroys arguments and every lofty opinion that is raised against the knowledge of God. Kailan tayo naging obedient sa Diyos? When our thoughts were captivated by God's Word. Kung minsan akala nyo yung memory verse ay pang estudyante lamang. Maaaring hindi nyo nga mamemorya word for word ang passage ng scripture, pero kung ito ay inyong inunguya at binabaon sa isipan at sa puso, yan ang mga kailangan nating sa panahon ng matinding pagsubok. And so, we need to proclaim the gospel. We need, even as believers, to put God's word, to hide the word of God in our hearts. And in the preaching today, from the pulpit, we need the substance rather than the style or manner of the preacher. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Kay Apostle Paul, ang kanyang punto is the substance of his message. Ang kalaban niya, magaling magtalumpati. They have the oratorical gifts. Ang Corinth ay impluensya ng mga Greeks. At ang kaparaanan ng mga Griego ay ang galing sa pananalita at ang galing sa kanilang pag-action at pagkilos. But they have a wrong message. Kay Pablo, ang kanyang argument is that because God has called me and my message is from God. And because of the substance of the gospel, ang bunga ay pagbabago ng nakikinig sa kanya. Whereas kung ang basis ng church is the style and the manner of the preacher, maraming hahanga sa preacher, pero hindi nagbabago ang kanilang buhay. Dahil magaling mag-preach,
magaling kumuha ng damdamin, but where is the substance of the Word of God? Dahil ang nagbabago at ang makapangyarihan at ang nakaka-demolish ng mga maling pag-iisip is none other than the Word of God. Well, I know that you have heard this story more than once, twice, or thrice. Isang evangelist, I would not mention his name anymore, isang evangelist na talagang kapag nangaral ay napakadami na nakikinig. And there is one atheist na nakikinig dito sa evangelist na ito. At nilapitan siya ng kanyang kaibigan and was surprised that this atheist is listening to this evangelist. Nang sabi niya, "Are you now a believer? Do you believe what he is preaching and saying?" Alam mo, sabi ng atheist, he believes it. I don't, but I like his belief. I love his passion. No? Ako'y napapahanga sa kanyang preaching. Talagang madadala ka sa kanyang pangangaral. And that is the pathos and the ethos at ang pamumuhay niya. May mga nakikinig sa mga churches at ang kanilang kasabihin pag-uwi, ang galing ng preacher, no? It is not kaysa yung na-convict ako sa Word of God. Umuuwi akong convicted because I know I heard the voice of God. It is not a forceful public personality and an uplifting message na ngayon ay nagiging popular sa mga iglesia. But it is the substance of the Word of God na tayo nako-convict. At ang totoong substance will change life. And so, as I end this sermon, alam niyo ang kaisipan ng tao, our thoughts, alam niyo, wala naman nakakabasa ng kaisipan ng tao. Tama? This is the inner, pinaka sa loob-looban ng tao. Ang kanyang kaisipan. Itong sinasabi ni Pablo, ang nakakabihag ng kaisipan ay makukuha sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi sa galing ng iyong pakikipagdebate. Be sure that when you are sa debate, you are using the gospel, the Word of God. Kasi ang nakakabihag ng ating kaisipan na pinakasikreto ng tao. Mahirap malaman, di ba? Nakatingin ka sa akin at panay ang tungo mo pero tamahan ka sana ng kidlat. Di ba? Yun ang nasa isip mo eh. Dahil ang panlabas ay nakapanlilin lang. But God's Word is different. At ito ang ginagamit ni Apostle Paul. First, ibalik natin ang iglesia na hindi lamang tayo nagtitipon every Lord's Day ng ganito, pero ang daming napapahamak na unbelievers. At kuminsan sinasabi natin, matigas ang puso niyan, pastor. Hindi ako pakikinggan yan. Subukan mo ang Ebanghelyo at pagkatiwala sa Espiritu Santo ang pag-demolish ng kanilang stronghold. At nawa tayo rin ay maging sensitive sa mga false Christians. Opo, may mga false Christians sa church. Claiming to be members and believers. At bantayan natin kapag sila ay nang wawasak, naninira, sila ay ating pansinin
Hindi ganito ang ebanghelyo. The gospel uplifts. The gospel edifies. Tayong mga Christian members ay narito to strengthen one another, to encourage one another, not to destroy one another. Kung naranasan ito ni Apostol Pablo, at apostol pa mismo ang inaatake ng mga false brethren and false preachers, hanggat narito tayo sa mundong ito, at kahit sa panahon natin, marami pa yan. And let us be discerning kung sino ang mga ito. At makitaan tayo, katulad ni Pablo, who is willing to engage face to face dito sa mga nangwawasak ng iglesia. Pero tularan din natin si Pablo, nandun yung kanyang pakikimanhik. Tulad ng sinabi ni Pablo, I entreat you, I beg of you, by the meekness and gentleness of Christ. Hindi tayo makikipagsuntukan, pero we can face them, sila ay i-correct, pero na may meekness and gentleness of Christ. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa pinakita ni Apostle Paul na attitude, Christian attitude, kung papaano harapin ang kanyang mga kaaway. Matuto rin kami, Panginoon, na kapag may umaaway sa amin, tanungin namin muna ang aming sarili, kami ba'y sasagot para proteksyonan ang aming personal na buhay? O ang aming pagtugon ay para karangalan ng Panginoon at ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Ebanghelyo ang maitaas. Bigyan niyo po kami ng discernment sa panahon ngayon ng mga false Christians, false brothers na nagkukunwaring sila ay mga niligtas ng Diyos, ngunit ang pakay ay mangwasak. Wasakin ang iglesia ng Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.